pinagkaloob ng Diyos. Sabi ko po sa inyo, ang hindi marunong magpasalamat, hindi nakikita ang biyaya ng Diyos. At ang sabi ko rin po, ang tao nagpapasalamat, wala nang masaya. Kasi wala nagpasalamat na mainit ang ulo. Wala nagpasalamat na galit. Ang nagpapasalamat, palaging nakangiti. Kung umiiyak man siya, yun ang tawag ng tears of joy. Pero hindi ka magpapasalamat na masama ang loob mo. Magaan ang kalooban ng tao marunong magpasalamat. Pero ang tao hindi marunong magpasalamat, reklamo ng reklamo. Ang tao hindi marunong magpasalamat ay ang tingin niya sa buhay niya palaging ulan. Kaya pinapagay sa atin ng nakaraan, matutulog magpasalamat. Father, paano mo po magpapasalamat? Natulog ko kadalasan. Wala pa nang sagot ng Diyos. Bakit ko magpapasalamat, Father? Ang tanong ko po, sigurado mo ba na hindi pa sinasagot ng Diyos mo? Baka naman naiinit ka lang. Baka naman nagpapadali ka lang. Tandaan niyo po, ang Diyos, pagka sumagot sa ating dasal, it is the perfect time. Minsan, hindi naman ang Diyos. Sa oras ng Panginoon, alam niya kung paano tayo sasagutin. Pero sabi ko ako sa inyo minsan, ang Diyos, pagka sumagot sa dasal natin, minsan nasagot niya oo. Hindi ko pa natatapos magdasal, nandito na yung sagot niya. Kasi alam niya, yun ba ako pupulit sa'yo? Pero minsan, ang Diyos sumasagot ka ng hindi. Ang hindi ba ay hindi sagot? Sagot pa rin siya. Kaya lang, nasagot ng Diyos sa dasal mo, anak, hindi pwede. Kasi ano ng Diyos, baka sasama sa'yo yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, huwag kang mag-alala. Kung sarado mo ng pinto, bukas ang bintana. Ngayon yung magandang ano sa iyo ng Diyos. At ikatlo, ang sagot ng Diyos, pwede ba maghintay ka? Please wait in God's perfect time. Kasi habang nagtatagal, mas dinadalisay ng Diyos yung puso natin. Habang tumatagal, mas nakikita po natin, kailangan ba natin yan? O baka naman luho lang yan? Kaya minsan, sinasabi ng Diyos, maghintay ka. It is God's perfect time. Kaya hinihiling po niya sa atin, kung napapagod ka ng magdasal, magdasal ka pa rin. Magdasal ka pa rin. Kung pakiramdam mo, nawawalan ka ng pag-asa, magdasal ka pa rin. Kasi, sabi nga po, when God is silent, He listens. Hindi po tahimik ang Diyos, hindi ka maniwala ka niya. Hindi. Kaya tahimik ang Diyos, nakikinig siya sa'yo, at ipagkakalood niya sa tamang panahon. At sana kung magdarasal tayo, nagkinaman po natin yung gawa. Dahil na pagdarasal, hindi pwede puro salita lang. Ang tunay na nagdadasal, hindi gawa. Di ba, minsan nasabi ko sa inyo, gusto mong makapasa ng board exam.
mag-review ka. Mag-aral kang mabuti. Hindi pwede, gusto mo makapasa ng exam, tapos laro ka lang ng laro. Hindi mo pwede yun. Patuto ka mag-aral kang mabuti. Lord, sana po, huwag ka lang magkakasakit. O sige, huwag ka maraming bawal. Ayaw mo mag-diabetes, sangitin mo naman sa matamis. Ayaw mo mag-high blood, puro ka naman mantika, taba, maalat. Ano gagawin sa'yo ng Diyos? Kumilos ka rin. Sabi nga ko sa wikang English, pray as if everything depends on God. And act as if everything depends on you. Magdasal ka na buong-buo ang pagtitiwala sa Diyos. At kumilos ka at gawin mo na lahat ng makakaya mo. Kung Diyos mo ay gagawin natin, sigurado nakikita ng Diyos yung ating ginagawa. At hiligin niya yung ating panalangin. Yung bukong nga dinig yung babae, ang Diyos pa kaya. Alam niyo po, nakakatakot yung huling bahagi ng ating Ebanghelyo. Dahil ang sabi ng huling bahagi ng ating Ebanghelyo, ikatlo, pagdating kaya ng anak ng tao, meron pa rin kayong nananalig sa Kanya. Yun ang nakakatakot. Kapag babalik ng ating Panginoon, baka yung iba, hindi na nananalig kasi nainip na. Yan ang ginagawang tukso ng demonyo. Ang tukso ng demonyo, turuan tayo mainip. Ang tukso ng demonyo, turuan tayo magreklamo. Ipinapakita niya na magaan ng pangbuhay. Kaya lahat ng magaan na magpapagaan sa ating gawain, ibibigay niya. Naalala ko lang po dati, ang hirap-hirap pag-walis. Ngayon, meron akong nabibili na parang robot na bilog. Remote control. Mag-awin siya mag-isa. Dati po, pagka magbubuwas ka ng ilaw, si-switch mo pa. Eh ngayon, may solar light na tayo. Automatic, basta wala na yung araw, iilaw na yung solar light. Di ba wala ang kapagod-pagod? Pero hindi ko natin napapansin. Yung mga simple bagay ngayon, ginagamit ng demonyo para reklamo. Ginagamit ng demonyo para isipin mo, ayokong napapagod. Kaya yun ang pinagtatakot ng ating Panginoon. Pagbalik yan ng alam ng tao, meron pa kayong mananalig sa Kanya. Kaya please po, mga kapatid, huwag tiyaga sa magdarasal. Huwag kang magreklamo. Matuto ka mag-intay. Kasi hindi na pinabagawa ng Diyos. Nakikinig ang Diyos. In His perfect time, ipagkakaroon ko yun. Sana lang, huwag kang sumuko. Sana lang, umapit tayo sa Diyos. Uulitin ko lang po. Hindi porke pagod ka na sa pagdarasal, eh pinapaniwalaan na ng Diyos. Tinatanisin ng Diyos ang iyong puso upang makunawa natin ang kalooban niya. Magtyaga ka lang at huwag kang susuko. Patuloy kang magdasal. Nakikinig ang Diyos. Amen.